Dear Amihan Stories presents The C.O.'s Instant Triplets, written by Jasmine Jill. Sige na be, samahan mo na ako. Di naman tayo magtatagal sa party na yun. Kanina pa kinukulit si Vanessa ng kaibigan niyang si Chian. Kahit ilang beses na siyang tumanggi ay hindi pa rin ito tumitigil. Anong klaseng party ba kasi yan? Medyo naiinis ng tanong niya rito. Nag-organize nga yung amo ko ng stag party. May kaibigan kasi siya na ikakasal sa Makalawa. Pinipilit ako na pumunta ron. Kung hindi raw ako pupunta, babawasan niyang sahod ko ngayong buwan. Pagpapaliwanag nito. Kaya sige na be, samahan mo na ako. Patuloy nito sa pagmamakaawa. Bakit ba kasi kailangan ko pang sumama sa'yo? Hirit niya rito. Nababahala kasi ako, bes. Baka puro lalaki nandun. Mas mainam na meron akong kasama. Baka ano pang gawin nila sa akin. May pag-aalala sa boses na sabi nito. Kunwari ka pa, crush mo naman ang amo mo. Banat niya sa kaibigan. Kahit na, puro lalaki pa rin na nandun. Napayakap pa ito sa sariling dibdib habang nagsasalita. Kaya please, bes. Hinawakan na nito ang dalawa niyang kamay at magmamakaawa na naman sana, pero pinutol na niya yon at nagsalita na siya. Sige na nga, payag na akong samahan ka sa party na yan. Basta hindi tayo magtatagal dun ha. Aniya para tumigil na ito sa pangungulit. Maraming salamat, bes. Agad nitong sabi, kasabay ng paghawak nito sa mga kamay niya. Promise, saglit lang tayo ron. Magpapakita lang ako sa amo ko tapos alis na rin agad tayo. Patuloy nito. Natuloy nga sila sa pagdalo sa stag party na sinasabi ni Chian. Pero ang sinabi nito na 1 oras lang sila roon ay hindi nangyari. Inabot na sila ng halos 3 oras, pero parang wala pa ring balak umuwi ang kaibigan niya. Madalas pa rin siya nitong iwan, kesyo kailangan daw ito ng amo nito. May ipapagawa raw dito at magpapasama kung saan. Pasensya na bes ha, ito kasing amo ko. Wika nito matapos lumapit sa kanya at naupo sa tabi niya. San ka na naman ba pumunta? Iniiwan mo ako rito. Alam mo namang halos lahat ng nandito ay mga lalaki. Paano kung pagtripan nila ako? May panenermon sa boses na sabi niya. Ba't kasi hindi ka nalang mag-enjoy? Ang daming drinks oh. At maraming pagkain. Mamili ka lang kung anong gusto mo. Udyok nito sa kanya na agad naman niyang sinimangutan. Ang gusto ko nga ay umuwi na. May bahagyang pagkainis na sagot niya rito. Yung sinabi mo na saglit lang tayo rito, nangyari ba? Lampas 3 oras na tayo rito ah. Dagdag pa niya. Hindi pa man ito nakakasagot ay narinig nila na may tumawag sa pangalan nito mula sa di kalayuan. Tinatawag na naman ako ng amo ko. Pasensya na talaga, bes. Promise, magpapaalam na talaga ako sa kanya pagkatapos kong magawa ang iutos niya. Tumalikod na agad ito sa kanya at nagmamadaling naglakad palayo. Pero ilang sandali lang, muli itong bumalik. Pakilagay muna ito sa bag mo, bes. Baka kasi mawala eh. Nandiyan pa naman ang mga ID ko at ATM card. Sabi nito. Kasabay ng pag-abot nito ng wallet sa kanya, hindi niya ito pinansin, kaya ito na mismo ang naglagay ng wallet nito sa sling bag niya. Pagkatapos ay tumalikod na ulit ito at tuluyan ng naglakad palayo. Napabugan na lang siya ng hangin at inis na dinampot ang isang baso mula sa mesa na hindi niya alam kung anong laman. Mag-enjoy pala ha. Pagkasabi, tinungga niya ang laman ng baso at doon lang niya napagtanto na alak pala yon. Ito bang gusto mo ha? Mag-enjoy ako? Sige, enjoy kong enjoy. Inagaw niya ang isang bote ng vodka mula sa lalaking napadaan sa harap niya at pagkatapos ay nagsalin siya ng puno sa baso na hawak niya. Walang sabi-sabing tinungga niya ulit ang laman nun. Uminit ang buong katawan niya at naramdaman niya na parang umiikot ang paligid. Anong nangyayari? Bakit umiikot? Hindi na niya natapos pa ang kaniyang sinasabi nang ma-out of balance siya dahil sa pagkahilong nararamdaman. Sa mga bisig ng isang lalaki siya bumagsak. Subalit halos wala na siya sa sariling katinoan ni hindi niya natandaan kung sino ang lalaking sumalo sa kanya. Nagising na lang siya kinaumagahan na iniinda ang sobrang sakit ng ulo at sobrang nagulat siya nang mapansin na wala siyang saplot. Sinubukan niyang isipin kung anong nangyari, subalit wala siyang maalala. Napabalikwas na lang siya ng bangon at doon lang niya napansin ang lalaking kasama niya sa kwartong yun.
Hubot-hubad din ito at mukhang mahimbing pang natutulog habang nakadapa sa kama. Naku, Diyos ko po! Ano ginawa ko sa buhay ko? Sinampal-sampal pa niya ang sarili habang nagsasalita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumilos at pinulot ang mga kasuotan na nagkalat sa sahig. Agad niyang isinuot ang mga yon at maingat na lumabas mula sa kwartong yon. Ayaw niyang makagawa ng ingay at baka magising ang lalaki. Agad niyang tinawagan ang kaibigan para kumprontahin, subalit hindi ito sumasagot. Pinuntahan din niya ito sa bahay nito, pero wala ito roon. Hindi pa raw umuwi ang babae ayon sa nanay nito. Inumaga rin ba siya na hubot-hubad din at nasa tabi ng isang estrangherong lalaki? Tanong niya sa kanyang sarili habang napapailing. Hindi niya hinayaang matapos ang araw na yon na hindi makukompronta ang kaibigan. Hindi pa rin niya ito pinalagpas kahit gabi na nang magkita sila. Magtapat ka sa akin, Chian. Saan ka inabot ng umaga? Pumunta ako sa bahay niyo pero wala ka ron. At bakit hinayaan mo akong... Hindi na niya itinuloy pa ang kanyang sinasabi nang maalala ang itsura niya pagising kanina at ang posibleng nangyari ng gabing yun. Nagdalawang isip siya na ikwento yun sa kaibigan. I'm sorry, Bes, kasi... Hindi pa man ito tapos sa pagsasalita, ay sumagot na agad siya. Huwag mo sabihing nakipag one night stand ka sa isang estranghero. Nagbase lang siya sa sarili niyang experience, kaya naitanong niya yon sa kaibigan. Pero hindi niya inaasahan ang isinagot nito. Ganun na nga ang nangyari, Bes. Parang wala sa sarili na sagot nito. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. Anyway, hindi naman ako nagsisisi. It's a once-in-a-lifetime experience. Pagpapatuloy nito. Gaga ka! Komento niya habang iniisip din ang nangyari sa kanya. Paano na lang kung magbunga ang nangyari? Fertile pa naman siya ng mga sandaling yun. Pasensya ka na talaga, Bes, kung bigla na lang kitang iniwan sa ere. Hinawakan pa nito ang kamay niya habang nagsasalita. Teka, anong oras at paano ka pala nakauwi? Usisa nito sa kanya. Nagdadalawang isip pa rin siya na magkwento sa kaibigan tungkol sa nangyari sa kanya. Umalis na ako nung hindi mo agad ako binalikan. Sumakay ako sa taxi at dumiretso na agad sa bahay. Pagsisinungaling niya rito. Ganun ba? Napapatango-tangong sagot nito. Mabuti naman kung ganun. Dagdag pa nito. Paglipas ng halos 3 linggo, ay napansin niya na parang may kakaiba sa sarili niya. Agad na pumasok sa isip niya ang kinatatakot niya. Kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras at nagpa-check up na agad sa isang klinik. At kumpirmado nga, may laman na ang tiyan niya at sigurado na ang estranghero ang nakabuntis sa kanya. Diyos ko po, ano gagawin ko? Puno ng pag-aalalang tanong niya sa kanyang sarili. Saan ko hahagilapin ang lalaking yun? Hindi niya nakita ang mukha ng lalaking nakasiping niya, kaya malaking problema ang kahaharapin niya. Sobrang katangahan din na hindi man lang niya kinumpronta ang lalaki at basta na lang umalis ng umagang yun. Siguradong papatayin ako ni tatay kapag nalaman niya na nabuntis ako nang hindi alam kung sino ang ama. Puno ng pag-aalalang sabi niya, ang tanga-tanga mo kasi, Vanessa. Patuloy niya na ang sarili lang naman ang kausap. Inilihim niya ang pagbubuntis sa mga magulang at maging sa kaibigang si Chian. Pero batid niya na hindi na yun uubra sa paglipas ng mga araw. Kaya naman nag-isip na siya ng gagawin. At isang araw ay kinausap niya ng seryoso ang mga magulang niya. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Wika ng kaniyang ama nang tila ba hindi nito naintindihan ang sinabi niya. Madedestino po kasi ako sa bagong bukas na branch ng Amihan Restaurant sa Davao City. Ako magiging manager doon kaya nagpapaalam po ako sa inyo ngayon. Pagsisinungaling niya. Bakit parang biglaan naman yata, anak? Nakakulot ang noong tanong ng kanyang ina. Actually, matagal na po yung nakaplano, ma. Hindi ko lang inasahan na ako ang ipapadala nila ron. Agad niyang sagot dito. Paano yan, anak? Di doon ka mamamalagi. Sobrang layo ng Davao dito sa Manila. Bakas ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Yun nga po, ma eh. Baka abutin ako ng 2 o 3 taon doon. Pero lagi naman akong kokontak sa inyo. Seryosong wika niya. 2 hanggang 3 taon? Sobrang tagal nun, anak.
Namilog pa ang mga mata ng mama niya habang nakatingin sa kanya. Ibig sabihin, malalayo ka ng ganong katagal sa amin? Hindi anak, hindi ako papayag. Mag-resign ka na lang dyan sa trabaho mo, kaysa dalhin ka nila sa Davao. Sobrang layo nun. Pagpapatuloy nito. Napahinga na lang siya ng may halong pagkadismaya dahil sa sinabing yun ng kaniyang ina. Mukhang palpak ang naisip niyang plano. Sabihin ko na lang kaya sa kanilang totoo. Aniya sa sarili. I'm sorry anak, pero hindi talaga ako papayag sa ganyan. Pagpapatuloy ng kaniyang ina, dahilan para mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinag-iisipan na niya na sabihin na lang sa mga magulang ang totoo nang marinig na nagsalita ang kaniyang ama. Hayaan mo siya, Loren. Huwag mo siyang pigilan sa kung ano ang gusto niya. Maotoridad ang boses na sabi nito na sa kanyang ina nakabaling ang tingin. Pero, susubukan pa sanang kumontra ng kanyang ina, subalit nagsalita rin agad ang kanyang ama. Makabubuti yan sa kanya, Loren. Kailangan niyang matutong maging independent habang tumatanda siya. Hindi pwedeng nandito lang siya sa poder natin at nakasandal sa atin. Seryosong saad ng kanyang ama. Salamat po, itay. Baling niya sa kanyang ama at ngumiti ng bahagya rito. Bagamat pilit lamang yun. Kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag dahil sa pagpayag nito sa gusto niyang mangyari. Kailan ka naman babiyahe papuntang Davao? Tanong ng kanyang ama. Sa makalawa na po. Agad niyang sagot at hindi naman ito umangal pa. Bagamat hindi talaga sang-ayon ang kanyang ina sa desisyon niya, ay wala pa rin itong nagawa dahil ang ama niya lang palagi ang nasusunod. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras at agad na naghanda para sa pagpunta niya sa Davao. Hanggang sa bumiyahe na nga siya at hindi na rin siya nakapagpaalam sa kaibigang si Xian. Hindi niya rin kasi ito mahagilap at hindi rin makontak ang numero nito. Mukhang naging busy rin ang kaibigan niya nitong mga nagdaang araw. Sa Davao nga siya pumunta, pero ang tungkol sa pagmamanage niya sa restaurant ay hindi naman totoo. Tutuloy siya sa bahay ng kanyang pinsan na nakapang-asawa ng mayamang negosyante na taga ron. Nangako naman ito sa kanya na pananatilihing lihim ang tungkol sa pagbubuntis niya. At habang wala siyang trabaho, ay ito na muna ang susuporta sa kanya. May pera pa naman siya, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan yun magiging sapat. Kumusta ang biyahe, Ate Vanessa? Hindi ka naman ba nahirapan? Malapad ang ngiti na salubong sa kanya ng pinsan. Okay naman, Crizel, sa awa ng Diyos. Sagot niya rito at ginantihan din niya ito ng ngiti. Tara at sasamahan kita sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka. Sabi nito kasabay ng pag-akay sa kanya. Mabuti at hindi pa napansin ni na tito at tita yung tiyan mo, ate. Usisa nito habang naglalakad sila. Oo nga kaya nga gustong-gusto ko na agad na makapunta rito. Natatakot ako na baka mahalata na nila na buntis ako, lalo na si Papa. Baka ano pang magawa sa akin nun, lalo na't hindi ko alam kung sinong tatay nito. Nangingilid na ang luha na sagot niya sa pinsan. Huwag ka mag-alala, Ate Vanessa. Ako ang bahala sa iyo habang nandito ka sa Davao. Hindi kita pababayaan, promise. Malambing na sabi ng kanyang pinsan, habang hinahaplos-haplos pa ang likod niya. Maraming salamat, Crizel, ha. Tatanawin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Napayaka pa siya rito habang nagsasalita, at tuluyan ang bumuhos sa mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya man gusto na gawin yun ay kailangan. Pakiramdam niya ay trinaydor niya ang kanyang mga magulang, at walang kapatawaran ang ginawa niya. Nagpabuntis na nga siya sa lalaking hindi naman niya kilala, ay nagsinungaling pa siya sa mga ito at lumayo. It's all right, Ate Vanessa. Pagko-comfort ng pinsan niya sa kanya habang hinahaplos-haplos pa rin ang likod niya. 6 na taon ang lumipas, malalaki na rin ang 3 naggagandahang prinsesa na isinilang niya. Sina Eliza, Alicia at Atasha. Kasalukuyan siya nag-iimpake dahil napagdesisyonan niya nang bumalik sa Manila. Nasabi na niya sa mga magulang niya ang tungkol sa triplets niyang anak, pero hindi niya ipinagtapat sa mga ito na isang estranghero ang nakabuntis sa kanya. Sinabi niya na dati niyang karelasyon ang ama ng triplets, na bigla na lang naglaho matapos malaman na buntis siya at tinakasan ng responsibilidad sa kanya. Bakit po tayo pupunta sa Manila, Mami?
Pinapaalis na ba tayo ni Tita Crizel? May pangungulit sa boses na tanong ng bunso sa triplets na si Atasha. Napangiti si Vanessa. Maging ang pinsan niyang si Crizel ay naroon pala sa likod ng bata, ay napatawa rin. Naitakip na lang bigla ni Atasha ang dalawa nitong kamay sa bibig nito, matapos ma-realize na narinig ng Tita Crizel nito ang tanong nito. Ang daldal mo kasi, narinig ka tuloy ni Tita. May halong paninirmo na sabi ng panganay na si Eliza, habang tinitingnan ng masama si Atasha. Dahilan para lalong matawa si Crizel. Maging siya, hindi na rin maalis ang ngiti sa mga labi. Bagamat nalulungkot siya dahil lilisanin na niya ang Davao at mapapalayo na siya sa pinsan na tumulong at sumuporta sa kanya at sa triplets sa loob ng 6 na taon. Halika nga kayo mga anak. Tawag niya sa triplets. Agad namang lumapit sa kanya ang super kulit at daldal na si Atasha. Sumunod si Eliza at ang pinakamature sa triplets. Seryoso at laging naka-best mode sa tuwing mangungulit ang bunsong kapatid. Ginagampanan talaga ang role bilang panganay sa 3. At ang huling lumapit ay si Alicia, ang nonchalant type sa magkakapatid. Makinig kay girls. Kailangan na natin bumalik sa Manila dahil gustong-gusto na kayo makita ng lolo at lola nyo. Sabik na sila na makasama kayo. Hindi naman sila makapunta rito kasi sobrang layo nitong Davao, kaya tayo na lang ang pupunta sa kanila. Pagpapatuloy niya matapos niyang yakapin ang triplets na anak. Doon na po ba tayo titira? Tanong ni Atasha. Yes anak, doon na tayo titira sa lolo at lola niyo para may makasama na rin sila. Kailangan na rin kasi magtrabaho ni Mami. Agad niyang sagot sa bunsong anak. Ayaw na po ba ni Tita na magbigay ng pera sa atin? Patuloy ni Atasha na agad namang nakatanggap ng mahinang pagbatok mula kay Eliza. At muli na naman itong naitakip ang 2 kamay sa bibig nang mapagtanto na naroon pa ang Tita Crizel nito. Hindi ka po ba sasama sa amin, Tita Crizel? Si Alicia, na bibihira lang magsalita, ang nagtanong matapos nitong lumapit sa tita nito. Gustuhin ko man pero hindi pwede, Alicia. Hindi ko pwedeng iwan ang tita nyo at ang mga pinsan nyo. Walang mag-aalaga sa kanila. Sagot ni Crizel na yumuko pa para abutin si Alicia at kurutin na bahagya ang pisngi nito. Napayakap na lang ang bata rito na balot ng kalungkutan ng mukha. Sa triplets kasi, si Alicia ang pinaka-close sa pinsan niya. Dumating na nga ang oras ng pag-alis nila at hindi maiwasang bumuhos ang mga luha, lalo na si Crizel na halos hindi matigil ang pag-iyak. Sobrang mamimiss daw nito ang triplets na napamahal na ng sobra rito. Tama na nga ang iyakan, Ate Vanessa. Dapat masaya tayo dahil dadako na kayo sa susunod na chapter ng buhay nyo. Wika ng pinsan niya habang pinupunasan ang mga luha na umaagos sa pisngi nito. Alagaan mong triplets ha. Bilin pa nito sa kanya. Maraming salamat talaga sa iyo, Crizel. Hindi ko makakalimutan ang tulong na binigay mo sa amin. Hindi pa man siya tapos magsalita ay sumagot na agad sa kanyang pinsan. We're family, Ate Vanessa. Tayo rin na magtutulungan kaya itigil mo na yung pagpapasalamat mo ng paulit-ulit. Masaya ako na nakakatulong sa iyo at sa sobrang cute ng mga prinsesa mo. Napapangiti pa nitong sabi sa kanya. Prinsesa nating Crizel. Agad na pagtatama niya sa huling sinabi nito. Siya nga pala, Ate Vanessa. Kung maghahanap ka ng trabaho, subukan mo sa Sakura Fashion International Corporation. Naghahanap ang CEO nila ng personal assistant. And guess what? Kaibigan ng asawa ko yung CEO. May tuwa sa boses na sabi nito sa kanya. Pagkuway may kinuha ito sa bulsa ng shorts nito at inabot yun sa kanya. Yan ang calling card ng mismong CEO nila. Mas mataas ang chance mo na matanggap kapag sa kanya ka direktang nag-apply. Pagpapatuloy nito. Sige, Crizel, noted. Nakangiti niyang tugon dito. Nang makabalik na siya sa Manila, kasama ang triplets ay abot ay nga ang ngiti na sinalubong sila ng mga magulang niya. Nanaigang pananabik ng mga ito na makita siya at ang triplets, kaya para bang wala siyang nagawang kasalanan sa mga ito. Parang wala sa isip ng mga ito na kumprontahin siya o tanungin man lang kung may update siya tungkol sa ama ng triplets. Mami, sila po ba ang lolo at lola namin? Tanong ni Atasha nang makalapit na sila sa mga magulang niya. Yes, anak. Sila sina Lolo Dario at Lola Marina. Pagpapakilala niya.
Ma, pa, si Eliza po, ang panganay sa triplets. Si Alicia po ang sumunod at si Atasha po ang bunso sa kanila. Patuloy niya. Lolo, Lola, maging mabait po kayo sa amin ha, kagaya ni Tita Corzel. Sambit ni Atasha at lumapit pa ito sa lolo at lola nito habang nagsasalita. Pasensya na po kayo sa kanila, masyado pong makukulit ang mga yan. Pagbibigay niya ng babala sa mga magulang. Sobrang cute nga at nakakatuwa. Komento ng kanyang ina na halos hindi mawala ang malapad na ngiti sa muka. Ikaw naman, baby, masyado ka yatang tahimik. Okay ka lang ba? Baling naman ito kay Alicia na parang walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Tumingin si Alicia sa lola nito, subalit blanco ang ekspresyon ng muka. Kasama niyo po ba si Daddy, Lola? Tanong nito na ikinabigla ng mama niya. Maging siya ay natigilan din at hindi agad nakapagsalita. Napatingin sa kanya ang mama niya. Kaya naman lumapit siya kay Alicia, yumuko at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Wala pa si Daddy baby ko, kaya hindi pa natin siya mamimit. May paglalambing na sabi niya sa kanyang anak. Okay, tipid na sagot ni Alicia. Pagkatapos ay humani na ulit ito sa mga kapatid nito. Napabuntong hininga na lang siya at pagkuway hinaplos-haplos ng mama niya ang likod niya. Siguradong napansin nito ang malungkot na ekspresyon niya. Anong gusto niya mga po? Dumiretso na tayo sa bahay o kumain muna sa restaurant? Tanong ng kanyang ama sa mga prinsesa niya. Kain muna, Lolo! Agad na sumagot si Atasha at naitaas pa nito ang dalawang kamay. I want to go home na, Lolo. Si Alicia naman na nagsalita, na blanco pa rin ang ekspresyon. Food muna, Ate Alicia! Gutom na kaya ako! Hirit ni Atasha. Atasha! Pigil ni Eliza sa bunsong kapatid, habang pinandidilatan nito ng tingin. Sige na nga, hindi na ako mangungulit. Malungkot ang ekspresyon na sabi ni Atasha. Uwi na po muna tayo sa bahay natin, Lolo, para makapagpahinga na rin si Mami. Mukhang napagod siya ng husto sa biyahe eh. Pagpapatuloy ni Eliza habang nakabaling ng tingin sa lolo nito. Diba, Mami? Baling naman ito sa kanya. Ngumiti naman siya rito bilang tugon. Pagkuway lumapit naman siya kay Atasha na nakayuko at nakasimangot. Hinawakan niya ang ilalim ng baba nito at marahang inangat ang mukha nito para tumingin sa kanya. Mag-order na lang tayo ng pagkain, baby, kaya huwag ka nang sadyan. Saan niya nang magtama ang mga mata nila? Agad namang nagliwanag ang ekspresyon nito matapos marinig ang sinabi niya. Gusto ko ng malaking pizza, Mami, para share rin natin kina lolo't lola. Abot tayo nga ang ngiti na sabi nito. Masusunod, baby ko. Aniya. Maayos ang pagtanggap ng mga magulang niya sa kanya, lalo na sa triplets. Kaya naman madaling naka-adapt ang maliliit niyang prinsesa sa bagong kapaligiran. Si Alicia lang ang hindi gaanong expressive. Para bang may hinahanap ito na kulang sa buhay nito. Noon pa man lagi na itong nagtatanong tungkol sa ama ng mga ito, pero hindi niya mabigyan ng malinaw na kasagutan. Marahil yun ang dahilan kaya lagi itong tahimik at halos ayaw makipagbonding sa kanya at sa dalawang kapatid. Wala naman talaga siyang plano na hanapin pa ang ama ng triplets. Ang focus lang niya ngayon ay ang makahanap ng trabaho na may malaking sahod. At nang maaalala niya ang sinabi ng pinsan niya tungkol sa Sakura Fashion International Corporation, ay hindi na siya nag-atubili at sinubukan agad na mag-apply roon. At gaya ng payo sa kanya ni Corzel, ay direkta siyang tumawag sa CEO at naglahad ng kanyang intensyon. Hindi naman nagpaligoy-ligoy ang CEO at agad nag-set ng interview para sa kanya. Pagkatapos ay nagbigay agad ito ng feedback. Sinabi na pasado siya. Kaya lang bago siya tuluyang matanggap sa posisyon na personal assistant ng CEO, ay kailangan niya munang magawa ang huling test na ibibigay nito sa kanya. Ano po ang huling test na ipapagawa mo sa akin, Sir Akal? Tanong niya nang muli silang nag-meet ng lalaking CEO sa isang restaurant. Huwag mo akong tawaging Sir o kahit Mr. Akal kapag wala tayo sa opisina. Feeling ko kasi tumatanda ako kapag tinatawag ako ng ganun. Carl Justin na lang. O kaya Carl, pwede rin Justin. Seryosong sabi nito sa kanya. Basta isipin mo lang na magkaibigan tayo. Gusto ko kasi komportable ako sa magiging assistant ko.
Yung pwede kong pagkatiwalaan at pagsabihan ng mga sikreto ko. Patuloy nito. Naku sir, perfect pala ako dyan sa posisyon na yan eh. Mapagkakatiwalaan po ako at pwede mo akong pagsabihan ng lahat ng itinatago mong sikreto. Excited niyang wika. Oops, kasasabi ko lang. Paalala nito sa kanya. I mean, Carl. Medyo nahihiya niyang sabi. That's right. Nakangiting sagot nito. So, nandito tayo ngayon para pag-usapan ng last test na ibibigay ko sa'yo. Kapag nagtagumpay ka, tanggap ka na agad. Pero kapag nag-fail ka, sorry, hindi mo makukuha ang posisyon. But don't worry, no need to be upset dahil bibigyan naman kita ng ibang posisyon. Medyo mababa nga lang ang sahod kumpara sa posisyon na personal assistant ko. Pagpapaliwanag nito. Okay lang po sa akin. Agad niyang sagot. Pero naniniwala naman po ako na magagawa ko ang test na ibibigay niyo sa akin. Carl. Medyo nahiya siya sa pagbanggit ng pangalan nito. Very good. Yan ang gusto ko, mataas ang confidence. Puri nito sa kanya. So, ano po ang test? Excited na siyang malaman kung anong ipapagawa nito sa kanya. May ipapahanap ako sa iyo na isang babae. Seryosong sagot nito na ikinabigla niya. Napaisip pa siya kung tama ba ang narinig niya. Hindi naman siya private investigator para maghanap ng nawawalang tao. May ipapahanap ka po sa akin? Medyo nag-aalangan na tanong niya rito. Di ba sabi ko sa iyo kanina, gusto ko komportable ako sa magiging assistant ko. Mapagkakatiwalaan at mapagsasabihan ko ng mga sikreto ko sa buhay. Pagpapatuloy nito sa seryoso pa ring boses. Isa to sa mga sikreto ko sa buhay. Dagdag pa nito. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya rito. Ang babaeng ipapahanap ko sa iyo, si Chian Rubio. Agad na sagot nito na ikinabigla niya. Chian Rubio? Bakit mo siya hinahanap? Puno ng pagtatakang tanong niya. 6 years ago, may naka one night stand ako. At lumalabas na si Chian Rubio yon. Kaya lang bigla na lang siyang nawala. Pagsisimula nito sa pagkikwento. Ewan ko pero parang ayaw kong patahimikin ang konsensya ko. Feeling ko kasi nabuntis ko siya at nagkaroon kami ng anak. Dagdag pa nito. What did you say? Halos hindi makapaniwalang sambit niya. Yes, Vanessa. Kaya please, hanapin mo siya para sa akin. May bakas ng pagmamakaawa na sabi nito. I didn't expect this. Nasambit niya. Pero sige, gagawin ko ang makakaya ko. Pero bakit ako? Patuloy niya, kasabay ng pagseryoso ng ekspresyon. Nagbabaka sakali lang akong kilala mo siya dahil malapit ang bahay niyo sa isa't isa. Tama ba ako? Tumango na lang siya ngunit hindi na nagbigay pa ng ibang impormasyon. Sinubukan ko siyang ipahanap noon pero hindi talaga siya malocate. I don't know what's wrong. Kaya naisip ko na baka kapag ikaw naghanap sa kanya, na isang kakilala ay magpakita siya. Si Chian Rubio ay dati niyang kaibigan, ang babaeng nagsama sa kanya sa stag party kung saan nabuo ang triplets niya. 6 na taon na ang nakalilipas. Pero matagal nang naputol ang komunikasyon nilang dalawa. Ganun pa man, ay confident pa rin siya na makikita niya ang babae. Marami siyang alam na lugar kung saan ito pwedeng makita. Uunahin kong check kung nandun siya sa Legazpi City. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras at agad na bumiyahe patungong Albay. Sumakay na siya ng eroplano para madali siyang makarating. Binigyan naman siya ni Carl ng allowance para sa ikadadali ng trabaho. Pagdating sa Legazpi City, ay agad niyang pinuntahan ang dating tirahan ng lolo ng kaibigan niya. Walang nakakaalam na may bahay roon ng pamilya ni Chian dahil ang alam maging ng mga kapitbahay nila ay taga Zamboanga ang mga magulang nito. Ikaw na ba yan, Vanessa? Abot ay nga ang ngiti na salubong nito sa kanya. Long time no see! Halos hindi nito malaman ang gagawin dahil sa biglaang pagsulpot niya sa harap nito. Anong nangyari sa'yo, Bes? Bakit ganyan? Hindi na niya natapos pa ang kanyang sinasabi. Hindi niya inaasahan ang nakitang itsura ng kaibigan. Para bang nalosyang na ito at napabayaan ang sarili. Hindi maayos ang pananamit
at medyo magulo ang buhok nito. Para bang may anak na ito na 100. Hindi pa man ito nakakasagot ay may narinig siyang nagsalita na boses bata at mukhang papalapit sa kinaroroonan nila. "Mama! Mama!" Tawag ng bata kay Chian. "Sino po siya, Mama?" Tanong nito matapos yumakap sa hita ng kaibigan niya. "Siya si Tita Vanessa mo. Mag-hi ka sa kanya." Agad na sagot ni Chian sa malambing na boses. "Hi po, Tita Vanessa." Nakangiting bati sa kanya ng bata. Agad naman siyang ngumiti. "Sige na anak, punta ka na muna sa lola mo. May pag-uusapan lang kami ng Tita Vanessa mo." Utos ni Chian at agad namang sumunod ang bata. Pagkatapos ay pinatuloy na siya nito sa sala at pinaupo sa maliit na sofa. "Anak mo ba siya, Bes?" Pag-uusisa niya, matapos mapagtanto na marahil totoo nga ang hinala ni Carl, na nabuntis nito ang kaibigan niya. At ang batang yon ay anak nga ng mga ito. "Oo, Bes." Malungkot ang boses na sagot nito. "Nakakahiya mang sabihin pero anak ko siya sa pagkadalaga." Patuloy nito. "Sino ang..." Hindi pa man siya tapos magsalita, ay sumagot na agad si Chian. "Hay naku, Bes, huwag ka nang magtanong tungkol sa walang kwentang ama ng bata. Hindi ko siya kailangan sa buhay namin." May bahagyang pagkainis sa tono ng boses nito habang nagsasalita. "I'm sorry, Bes, hindi ko alam." Hinawakan pa niya ang kamay ng kaibigan habang nagsasalita. Pareho sila ng naging kapalaran kaya batid niya ang sakit at hirap na pinagdaanan nito. "Nakaraan na yun, Bes. Huwag na nating isipin yun. Mag-focus na lang tayo sa present at sa future." Nakangiting sagot nito sa kanya, bagamat napansin niya na pilit lamang yun. "Paano kung malaman mo na hinahanap pala kayo ng ama ng bata?" Pasimpleng tanong niya rito. Ayaw naman kasi niyang isingit agad si Carl sa usapan, lalo na't galit ito sa ama ng bata. "Hay naku, Bes, hindi ako umaasa." Agad nitong sagot sa kanya na may pagkainis pa rin sa boses. "Hindi nga niya ako naisipang puntahan nung isisilang ko palang ang bata. Ngayon pa kaya?" Puno ng pagkadismayang sabi pa nito. "Hay nako, huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa walang kwentang bagay na yan. Mabuti pa magkwentuhan na lang tayo." Pag-iiba nito ng usapan. "Ano nang balita sa'yo? Ang tagal nating hindi nagkita. Anong dahilan at bigla kang napadpad dito? Magtatagal ka ba rito?" Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Dahil sa dami ng tanong nito sa kanya, hindi na niya alam kung alin doon ang una niyang sasagutin. "May pinuntahan kasi ako na may kinalaman sa bago kong trabaho. Naisipan kong daanan ka. Naalala ko kasi na rito ang province ng lolo mo. Mabuti na lang at may nakapagturo nitong tirahan niyo." Pagpapalusot niya. Hindi naman kasi niya masabi ang tungkol kay Carl at ang ipinapagawa sa kanya. "Ganun ba? Salamat naman at naisipan mo akong puntahan." Malapad ang ngiti na sabi nito sa kanya. "Ikaw naman kasi, bigla ka nalang naglaho na parang bula." Sagot niya rito. Dahil nga doon sa lalaking walang kwenta, nayo akong panagutan. Ang nasa isip ko noon, sobrang nakakahiya. Kapag nalaman ng lahat ng nasa circle of friends ko na nabuntis ako, pero walang ama ang batang dinadala ko." Muli na namang gumuhit ang pagkainis sa ekspresyon ni Chian habang nagsasalita ito. Pareho nga sila na naging kapalaran. Ang pagkakaiba lang, ang nakabuntis sa kaibigan niya ay gumagawa ng paraan para mahanap ito at ang anak. Samantalang siya, triplets pa man din ang sa kanya, ay parang malabo pa sa putik na makilala o makasama ang lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi siya nagtagal sa bahay ng kaibigan at nagpaalam din agad pagkatapos ng ilang oras sa kwentuhan. Inalam niya lang ang mga importanteng detalye na kakailanganin niya para maibigay sa magiging amo. Pagkatapos ay bumalik na siya ng Maynila. Sakay ulit ng eroplano. Excited na siyang makipagkita kay Carl at sabihin dito ang magandang balita. Sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng trabaho na may mataas na sahod. Kinabukasan ay agad siyang nag-report kay Carl. Dumiretso siya sa opisina nito. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya pumasok na siya sa loob. Pagpasok niya ay hindi inaasahang tumambad sa kanya ang topless na boss. Mukhang magbibihis ito dahil may hawak itong t-shirt na puti. "Nandiyan ka na pala, Vanessa." Bali walang bati nito sa kanya. Pasensya na po kung basta na lang akong pumasok. Hindi ko..."
Okay lang, Vanessa. Nagpapalit lang naman ako ng damit. Kasi may meeting akong pupuntahan. Sagot nito at ngumiti pa ng bahagya. Napakaaga naman ang meeting na yan. Komento niya habang napapatulala pa rin dahil sa kanyang nasaksihan. Oo, sobrang nakakaakit ang katawan nito. Six-pack ang abs nito at malapad ang mabalahibong dibdib. Ngunit ang nakakuha ng atensyon niya ay ang malaking birthmark nito sa tagiliran. Ang birthmark niya, parehong-pareho sa birthmark ng lalaking nakasiping ko sa party. Bulong niya sa sarili. Hindi kaya siya ang... Masyado kasi maarte ang client na mimit ko. Gusto nun lagi maaga. Early bird catches the worm daw kasi. Anang lalaki na nagpaalis sa iniisip niya. Tinugunan lang niya ito ng isang pilit na ngiti. Parang nabablangko pa rin ang isip niya at hindi makapag-isip ng maayos. Hindi niya alam kung anong sasabihin o susunod na gagawin. So, anong ibabalita mo sa akin? Naririnig ko ang boses mo kanina. Parang sobrang excited ka. Good news ba? Natagpuan mo na ba si Chian? Sunod-sunod na tanong nito, na tila ba na-excite na rin. Ngayon ay nagdadalawang isip na siya kung sasabihin ba niya rito ang tungkol kay Chian. Sigurado siya na ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ang lalaking nakabuntis sa kanya at siyang ama ng triplets. At kung ito rin ang ama ng anak ng kaibigan niya, ibig sabihin ba ay nag-bed hopping si Carl ng gabing yun? Hindi ko pa siya nakikita. Pagsisinungaling niya. May problema ba? Kanina kasi pagdating mo, parang super excited ka. Ngayon, bakit parang biglang nagbago ang expression mo? Usisa nito sa kanya. Hindi pa siya nakakasagot nang biglang nag-ring ang cellphone nito. Nawala ang atensyon nito sa kanya at nabaling doon. Hello, Mr. Peters. Nandiyan na po ba kayo? Agad nitong tanong matapos sagutin ang tawag sa cellphone nito. Sige, pupunta na ako dyan. Tuluyan nang nawala ang atensyon nito sa kanya at nagmamadali nang inayos ang sarili at ang mga papeles na dadalhin. Bukas na lang ulit tayo mag-usap ha. Importante kasi ang meeting na to. Pagkasabi nun ay dali-dali na itong lumabas mula sa opisina at iniwan siyang mag-isa roon. Nagpakawala na lang siya ng isang malalim na buntong hininga at dahan-dahang naglakad palabas ng opisina ng lalaki. Kailangan kong tanggapin na hindi para sa akin ang posisyon na to. Mag-a-apply na lang ako sa iba. Matamlay ang boses na sabi niya habang naglalakad. Pagdating niya sa bahay ay agad siyang sinalubong ni Eliza. Bakit ka po malungkot, Mommy? Hindi ka po ba natanggap sa trabaho? Usisa nito at pagkatapos ay yumakap sa kanya. Yayakapin na lang po kita para hindi ka na malungkot. Dagdag pa nito. Bigla namang nawala ang pagod at ang mga alalahanin niya sa buhay matapos siyang yakapin ng panganay sa triplets. Hinalikan niya ito ng sunod-sunod sa ulo, sa noo at sa pisngi dahil sa tuwa na nararamdaman. Sobrang bata pa nito pero kung makapag-comfort sa kanya ay daig pa ang adult. Mabuti nga kung hindi matanggap si Mami sa trabaho para lagi natin siya kasama rito sa bahay. Lagi pa tayo ipagluluto ng masarap na ulam. Si Atasha naman na nagsalita matapos itong maupo sa tabi niya. Wala rin tayong kakainin kapag hindi nagtrabaho si Mami ah. Sino magbibigay sa atin ng pera? Sermon ni Eliza sa kapatid. Bakit kasi hindi pa papuntahin dito si Daddy? Si Alicia naman na nagsalita habang nakasimangot. Tumigil na kayo girls at baka mag-away-away pa kayo. Saway niya sa mga ito. Agad namang tumigil sa pagsasalita sina Eliza at Atasha. Samantalang si Alicia ay nag-walk out na naman, kagaya ng madalas itong ginagawa. Hinayaan niya lang ito at hindi na pinansin. Matagal na nitong hinahanap ang ama, subalit wala siyang maibigay na sagot. Kaya disappointed ito at lagi na lang nakasimangot. Pagkuway niyakap na lang niya ang dalawang bata na nasa tabi niya at hinalikan pa ang mga ito sa noo. Kailangan magtrabaho ni Mami, mga anak, para mabili natin ang mga gusto nyo at makabili rin ng masasarap na pagkain. Aniya habang nilalambing ang dalawang niyang prinsesa. Hindi na siya bumalik sa opisina ni Carl at hindi na rin niya ito kinontak pa. Nagdesisyon siya na mag-apply na lang sa ibang kumpanya. Napagtanto niya na hindi deserve ng lalaki na malaman pa ang tungkol sa kaibigan niya at sa anak nito. Maging ang tungkol sa triplets niya. Anong klaseng lalaki ang nambuntis ng dalawang babae sa loob ng isang gabi? Bagamat may isang parte sa kanyang isipan na nag-uutos na sabihin dito ang tungkol sa triplets niya.
Dahil hindi pa nga naman niya alam ang totoong sitwasyon at nanghuhusga na agad siya at wala naman siyang lakas ng loob para gawin yun. Nagulat na lang siya ng isang umaga, may kumatok sa pinto ng bahay nila at pagbukas niya ay si Carl ang tumambad sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Puno ng pagtatakang tanong niya rito. Hindi ka na kasi bumalik sa opisina. Hindi na rin kita makontak. 5 days na ako naghihintay sa'yo pero hindi ka nagpapakita. Kaya ako na mismo pumunta rito sa bahay niyo. Bakit? Papanong? Halos wala siyang masabi dahil hindi niya talaga inaasahan na pupuntahan siya nito. Buo na ang desisyon niya na tuluyan ang kalimutan ang tungkol sa ama ng triplets dahil okay naman na sila. Kahit hindi na ito dumating pa sa buhay nila. Bakit ka narito? Hindi ko naman nagawa ang last test, di ba? So, I believe, hindi ako pumasa sa application. Seryosong saad niya. No, Vanessa. Agad nitong sagot sa seryoso ring boses. I'm actually here para pag-usapan na magiging trabaho mo. I'm hiring you as my personal assistant. And you can start anytime you want. Pagpapatuloy nito. What? Hindi makapaniwalang tanong niya. Gustong-gusto niya ang trabahong yun dahil mataas ang ino-offer na sweldo. Pero nagdadalawang isip siya kaya hindi siya halos makasagot. Pwede naman siguro akong pumasok sa loob para makapag-usap tayo na maayos? Patuloy nito. Hindi pa man siya nakakapagbigay ng sagot ay nagsimula na itong humakbang papasok sa loob ng bahay. Gusto sana niya itong pigilan pero dire-diretsyo na ito na para bang isa rin ito sa mga naninirahan doon. Marami ba kayo nakatira rito sa bahay niyo? Tanong nito sa kanya, matapos ilibot ang tingin sa kabuuan ng sala. Marahil ay napansin nito ang ilang kalat doon na ang triplets ang may gawa. Sino siya, Mami? Hindi pa siya nakakapagbigay ng sagot sa lalaki nang marinig ang makulit na boses ni Atasha. Agad niya itong nilingon at nakita na titig ito kay Carl. Pagkatapos ay sa dako ng lalaki naman siya tumingin. Nakatingin din ito sa kanya, kaya nagsalubong ang kanilang mga mata. May anak ka na pala? May pagtataka sa boses na tanong nito. Hindi ulit siya nakasagot nang dumating naman si Alicia. Pero agad na natigilan nang makita ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Siya na ba ang daddy namin, Mommy? Baling ni Alicia sa kanya, matapos nitong titigan ng maigi si Carl. Siya nga bang daddy namin? Si Atasha naman ang nagtanong, na ngayon ay nasa tabi na niya at hawak-hawak ang isa niyang kamay habang nagtatanong. Muli siyang napalingon kay Carl at kitang-kita niya sa ekspresyon nito ang sobrang pagtataka o marahil ay pagkamangha. Atasha, Alicia, tawag kayo ni Lola. Magmimilk daw ba kayo, Milo? Si Alaysa naman ang nagsalitang yon. Na ilang sandali lang ay nasa harapan na rin nila. Tatlo sila? Namamanghang tanong ni Carl. O baka may darating pa. Dagdag pa nito. Look, Ate Alaysa! Dali-daling lumapit si Atasha sa panganay na kapatid at itinuro ang lalaki habang nagsasalita. Maybe he's our daddy na matagal na nating hinihintay na dumating. Pagpapatuloy nito. Tumingin naman si Alaysa kay Carl at pagkatapos ay bumaling ito sa kanya ng tingin. Siya ba talagang daddy namin, Mommy? Seryosong tanong nito sa kanya. It's not your daddy. Siyang may-ari ng company na inaplayan ko. Tugon niya sa mahinahong boses. I am Carl Justin Racal, may-ari ng Sakura Fashion International Corporation. Pumunta ako rito para ibalita sa mami niyo. Natanggap na siya sa trabaho. Pagpapakilala nito sa triplets na bahagya niyang ikinagulat. Abot tayo nga ang ngiti nito at yumuko pa ng bahagya para maabot ang triplets at marahang hinaplos ang ulo ng mga ito. Gumanti ng abot tayo ng ngiti si Atasha. Samantalang si Alaysa ay sakto lang. Subalit si Alicia, bigla na lang tumalikod at naglakad palayo sa kanila. Pasensya ka na sa kanila ha. Makukulit talaga ang mga yan. Medyo nahihiya pang wika niya nang umayos na ulit na pagkakatayo si Carl at tumingin sa kanya. Okay lang, nakakatuwa nga silang pagmasdan eh. Agad naman itong sagot na napapangiti pa habang nakatingin sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin na magsalubong ang kanilang mga mata at bumaling siya kina Alaysa at Atasha. Sige na mga anak, sumunod na kayo kay Alicia sa dining area. Susunod na lang ako.
aniya sa mga anak. Nang makaalis ang dalawa ay muli na niyang hinarap ang lalaki. Gusto mo bang magkape muna or mag-breakfast? Tanong niya rito. I would love to. Kaya lang may imimit pa akong kliyente pagkatapos ko rito. Agad nitong sagot sa kanya. Kung ganon, hindi na niya natapos ang sasabihin sana nang magsalita na agad si Carl. Kagaya ng sinabi ko kanina, tanggap ka na at pwede ka nang magsimula kahit kailan mo gusto. Seryosong saad nito habang nakatingin sa kanya. Pirmahan mo na lang ang kontrata kapag pumasok ka na. Dumaan ka sa office ko. Pagpapatuloy nito. Hindi agad siya nakasagot. Halos hindi niya akalain na magiging ganun lang kadali ang usapan. Hindi na siya nakaalma pa, na para bang wala na siyang magagawa pang iba, kundi sumunod dito. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Ayaw mo bang tanggapin ang trabaho? Untag sa kanya ng lalaki. Nakatitig ito sa kanya na para bang naguguluhan. Makakatanggi pa ba ako sinabi mo na sa mga anak ko. Sagot niya at pagkatapos ay inirapan niya ito. Siguradong makakatanggap ako ng sermon mula sa kanila kapag tinanggihan ko pa ang trabaho na yan. Dagdag pa niya. Hindi na nga niya pinahirapan pa ang sarili at tinanggap na ang posisyon bilang personal assistant ni Carl. Nagsimula rin agad siya sa trabaho dahil sa panghihinayang sa mga oras na wala siyang ginagawa. Hindi naman siya nahirapan sa mga unang araw na kasama niya ang lalaki. Maayos ang pakikitungo nito sa kanya, kaya madali siyang naka-adapt sa bagong environment. Ang hindi niya lang inaasahan at sobrang ipinagtataka niya ay ang madala sa pagpunta ng lalaki sa bahay nila at nagdadala pa ng mga pagkain at laruan para sa triplets. Pwede ba ako magtanong? Naliligaw ka ba sa akin? Diretsahan niyang tanong sa lalaki. Isang gabi nang pumunta ito sa bahay nila at may dalang pizza na paborito ng bunso sa triplets na si Atasha. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Halatang hindi inaasahan ang tanong niya at bahagyang nabigla. Napapansin ko kasi ang madalas sa pagpunta mo rito sa bahay at binibigyan mo na kung ano-ano ang mga anak ko. Sinusubukan mo bang gamitin sila para mapalapit ka sa akin? Patuloy niya sa pagkompronta rito. Hindi. Medyo nag-aalangan pang sagot nito sa kanya. Natutuwa lang ako sa mga bata, kaya gustong-gusto ko silang puntahan at sorpresahin para mapasaya sila. Patuloy nito. Bahagyang namula ang pisngi niya dahil sa narinig na sagot mula sa lalaki. Nakita niya rin na seryoso ito at mukhang nagsasabi ng totoo base sa ekspresyon nito. Masyado yata siyang nag-overthink at inakala na nanliligaw ito sa kanya. Naantig kasi ang puso ko nung first time ko makita ang triplets at inakala nila na ako ang daddy nila. Kaya sana hayaan mo akong gawin to para sa kanila. Patuloy nito sa seryoso at sinserong boses. Natigilan siya at halos hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung anong isasagot sa lalaki. Bagamat may kakaibang tuwa siyang nararamdaman dahil sa ipinapakitang sinseridad ng lalaki. Parang kinukumbinsi siya na ipagtapat na rito ang tungkol sa ama ng triplets. No, Carl, hindi pwede. Baka masani sa iyo mga bata. Wika niya bilang pagkontra sa sinabi at ginagawa ng lalaki. It's okay, Vanessa. Walang problema sa akin. Kung sa ganitong paraan naman, naibsan ang pangungulila nila sa kanilang ama, then, willing akong ituloy ito. Seryosong sagot nito habang nakatitig sa kanya. Dahilan para lalo siyang mag-blush. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig dahil sa mga salitang naririnig mula rito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka sa una lang yan at kalaunan magsawa ka rin. Question niya rito. Hindi mo pa nga nasusubukan, hinuhusgahan mo na agad ako. Sagot nito sa kanya, na tila ba may paghahamon sa boses. Hindi ka ba sigurado at nagdududa sa mga salita ko? Pwede ko namang patunayan sa'yo na sincere talaga ako. Patuloy nito. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Marry me, Vanessa. Pakasalan mo ako. Nang sa ganon, ako na ang magiging legal na ama ng triplets. Para tuluyan na silang sumaya at matupad ang matagal na nilang hinahangad na magkaroon ng isang ama. Hayagang paglalahad ng lalaki. Dahilan para matigilan siya at halos hindi makapag-react dahil sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ganun lang kadali para rito na banggitin ang salitang kasal. Kaya parang ang hirap paniwalaan. Don't you want to?
Patuloy nito nang walang narinig na sagot mula sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Mahinang sagot niya, kasabay ng pagtalikod niya rito. Gagawin nating madali. Bakit pa natin papahirapan ang mga sarili natin? Patuloy nito sa pagsagot na para bang seryoso talaga ito sa mga sinasabi. My mom wants me to get married anyway. Gusto ko rin ng pamilya. Muli niya itong nilingon at nagsalubong ang kanilang mga mata. Nagkatitigan at sa mga sandaling yun, nakita niya sa mga mata nito ang pagiging sincero nito. Seryoso ka ba talaga? Parang gusto niyang maniwala sa mga sinasabi nito na gusto talaga siyang pakasalan nito. Kahit pa nga may triplets na siya at hindi pa naman nila gaanong kilala ang isa't isa. Parang gusto na niyang paniwalaan ang sinasabi nito na willing itong maging ama ng 3 niyang prinsesa. Bagamat ito naman talaga ang tunay na ama ng triplets. Subalit may mga factors na kailangan niyang i-consider. Isa na roon si Chian at ang anak nito, na pinaniniwalaan niyang si Carl din ang ama. Seryoso ako, Vanessa, at mapapatunayan ko yun sa'yo kapag pumayag ka na magpakasal sa akin. Sagot nito habang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam. Naputol ang pag-uusap nila at biglang umiwas ang tingin sa isa't isa nang marinig ang boses ng isa sa triplets niya. Nag-dinner ka na po ba, Daddy Carl? Bakas ang tuwa sa ekspresyon na tanong ni Alicia matapos nitong lumapit sa lalaki. Napanganga naman siya at nagulat sa sinabi ng anak. Ang isa sa triplets na masyadong tahimik at halos walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Ngayon ay nakikipag-usap sa isang lalaking kadarating lang sa buhay nila. Anong sabi mo? Baling niya kay Alicia, subalit hindi siya pinansin ng anak at nanatili lang itong nakatingin kay Carl. Anong tawag mo sa kanya? Muli niyang tanong. Daddy Carl. Agad na sagot ni Alicia at wala man lang pag-aalinlangan sa tono ng boses nito. Sabi po kasi niya, pwedeng-pwede po naming maging daddy siya. At pwedeng-pwede rin namang maging hobby mo siya, Mami. Dagdag pa nito, dahilan para matigilan na naman siya. Bumaling siya ng tingin sa lalaki at agad itong ngumiti sa kanya. Na tila ba kinukumpirma nito kung ano man ang nasa isip niya. Lumipas ang mga araw at lalo pang ang ipinakita ng lalaki ang pagiging sinsero nito sa mga salitang binitawan para sa kanya. Consistent ito sa pagpaparamdam sa kanya na mahalaga siya para dito. Konting effort pa at mapapa-oo na siya nito. Ipagtatapat na niya rito ang totoo at hindi na iisipin ang kaibigang si Chian. Kailangan niyang piliin ang sariling pamilya kaysa kaibigan. Saan po tayo pupunta, Mami? Usisa ni Atasha isang araw matapos niyang ayusan at bihisan ng triplets. Kakain tayo sa restaurant, mga anak. Sagot niya habang nakangiti sa mga ito. Kasama po ba natin si Daddy Carl? Si Alicia naman ang nagtanong na may bakas ng excitement sa muka. Yes anak, kasama natin siya. Sagot niya rito. Kung ganon, magdedate kayo ni Tito Carl? Malapad ang ngiting sabi ni Atasha at tila ba may panunokso sa tinig nito. Kung magdedate po kayo ni Mang Carl, Mami, bakit isasama mo pa kami? Agad na dinugtungan ni Eliza ang sinabi ni Atasha at napangiti na lang siya bilang reaksyon sa mga kakulitan ng mga ito. Pero mas napangiti talaga siya sa magkakaibang tawag ng mga ito kay Carl. Si Alicia na gustong-gustong maging ama ang lalaki ay Daddy Carl ang tawag dito. Si Atasha na sakto lang ay Tito Carl naman ang tawag. Samantalang si Eliza na always loyal sa kanya at sa totoong tatay ng mga ito na hindi pa naman ito alam kung sino, ay Mang Carl lang ang tawag sa lalaki. Kayo talaga, marunong na kayo ng mga ganyan. Komento niya habang nakangiti pa rin. Pagkatapos ay bahagya niyang ginulo ang buhok ni Alicia. Na ngayon ay nasa tabi na niya at nakapulupot pa ang mga kamay nito sa braso niya. Minsan lang itong maging malambing sa kanya, kaya ngayon ay sobrang natutuwa siya. Malaki talaga ang naging epekto ng pagdating ni Carl sa buhay nila. Mas nagiging expressive at malambing ang mga anak niya. At mas lalo pa siyang napapalapit sa mga ito. Ngayon ang araw na magtatapat na siya kay Carl tungkol sa triplets at tungkol na rin sa totoong nararamdaman niya para rito. At kung matanggap agad nito ang katotohanan at walang maging problema, sasabihin din nila agad sa triplets ang totoo.
Siguradong matutuwa ang mga anak niya kapag nalaman ng mga ito na si Carl talaga ang tunay na ama ng mga ito. All set na at handa na silang umalis nang may narinig silang sunod-sunod na katok mula sa pinto. Agad niyang pinagbuksan kung sino man ang nasa labas at nagulat na lang siya nang makilala kung sino ang tumambad sa harapan niya. Chian? Gulat na saad niya. Anong ginagawa mo rito? I'm sorry, Bes, kung bigla na lang ako sumulpot dito. Agad na sagot nito sa kanya. Pwede bang dito muna ako makituloy sa inyo habang hindi pa ako nakakahanap ng mauupahan na bahay? Patuloy nito na may pagmamakaawa sa boses. Halos hindi siya makasagot matapos marinig ang kahilingan ng kaibigan. Naisip niya na kung kailan handa na siyang ipagtapat kay Carl ang totoo at tanggapin ito sa buhay niya at ng triplets. Saka naman darating si Chian, ang babaeng ipinahanap sa kanya ng lalaki noon. Napagtanto ko na, Bes, na hindi ko pala talaga kaya na buhayin siya ng mag-isa lang. Kailangan ko ng tulong ng ama niya. Patuloy ni Chian nang hindi siya sumagot sa sinabi nito kanina. Saka lang niya napansin na kasama pala nito ang anak na lalaki, na kasing edad ng triplets niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Hahanapin ko ang ama ni Marlon at sasabihin sa kanyang tungkol sa amin. Okay lang kung hindi niya ako tanggapin. Basta kilalanin niya ang anak namin at sustentuhan. Paglalahad nito na naging dahilan para panghinaan siya ng bahagya. Ibig sabihin kasi ay dalawa na sila na kaibigan niya na maghahabol kay Carl. Kaya please, Bes, tulungan mo ko. Kahit ilang araw lang ako rito sa inyo. Pagpapatuloy ng kaibigan niya, hinawakan pa nito ang mga kamay niya. Hindi pa siya nakakasagot nang marinig niya ang boses ni Atasha. Mami, sino po siya? Usisa nito na ngayon ay nasa tabi na niya at naguguluhan habang nakaharap kay Chian. Hindi rin niya nasagot ang anak dahil sa naging reaksyon ng kaibigan niya. May anak ka na rin, Bes? Agad na tanong ni Chian at para bang hindi ito makapaniwala sa nakita na may lumapit sa kanyang bata at tinawag siyang mommy. Ilang sandali pa sumunod na rin sina Alyssa at Alicia, kaya lalo pang nagulat ang kaibigan niya at nanlaki ang mga mata nito. Triplets? Gulat na tanong nito habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa tatlo niyang anak. Sinong? Dahil sa labis na pagtataka, kaya hindi na nito matapos-tapos ang mga katanungan para sa kanya. Mahabang kwento, Bes. Sagot niya rito. Mabuti pa pumasok na muna kayo sa loob. Alok niya rito at agad naman itong sumunod kasama ang anak. Pagkatapos maupo ng kaibigan niya at anak nito sa sofa, ay ipinakilala niya ang mga ito sa triplets at vice versa. Hi Marlon, laro sana tayo kaya lang aalis kami ni na Mami. Kakain kami sa restaurant. Pagkakwento ni Atasha matapos itong lumapit kay Marlon. Mami, hindi pa po ba tayo aalis? Tanong naman ni Alicia matapos itong lumapit sa kanya. Mukhang wrong timing ang pagpunta namin dito. Alis pala kayo. Malungkot na wika ni Chian. Okay lang, Bes. Nandito naman si Mama. Siya na lang muna mag-aasikaso sa inyo ng anak mo. Usap na lang ulit tayo pagbalik namin. Agad niyang sagot dito. Pasensya ka na po, Tita Chian. Kailangan na po kasi naming umalis. Baka naghihintay na sa amin si Daddy Carl. Si Alicia ang magalang na nagsalita. Daddy Carl? Nagtatakang baling sa kanya ng kaibigan at ang mga mata nito tila ba puno ng mga katanungan. Subalit hindi niya ito pinansin. Sa halip, bumaling siya ng tingin kay Alyssa at nagsalita. Alyssa, baby, pakisabi nga kay Lola mo na asikasuhin niya muna ang Tita Chian niya para makaalis na tayo. Utos niya sa panganay na anak at agad naman itong sumunod sa kanya. Pagbalik nito ay kasama na nito ang mama niya. Matapos maisama ng kanyang ina sina Chian sa kusina, ay umalis na rin sila at dumiretso sa restaurant kung saan sila magkikita ni Carl. Mukhang hindi na naman tumigil ang triplets sa pangungulit sa'yo, kaya heto at kasama mo na naman sila. Napapangiting sabi ni Carl habang nakaupo at hinihintay ang in-order nilang pagkain. Plano ko naman talaga silang isama. May kaugnayan kasi sa kanilang sasabihin ko sa'yo. Sagot niya rito at pagkatapos, binigyan niya ito ng isang pilit ng ngiti. Umiwas din agad siya ng tingin dito. Hindi niya maiwasang mabahala dahil sa biglaang pagdating ni Chian.
Natatakot siya na baka makaapekto yun sa plano niyang pagtatapat kay Carl at ipakilala ito sa triplets bilang totoong ama ng mga bata. Hindi pa nakakasagot ang lalaki nang magsalita si Alicia habang nakabaling ng tingin dito. Daddy Carl, pasensya na po kayo kung medyo na-late kami. Dumating kasi si Tita Chian sa bahay kasama ang baby niya. Seryosong sabi ni Alicia na agad namang sinagot ni Carl. Okay lang, baby Alicia. Marahan pang hinawakan ni Carl ang bata sa ulo nito habang nagsasalita. Tita Chian? Baling nito sa kanya. Best friend po ni Mami. Sagot ni Alicia na ikinabigla ng lalaki, kaya napalingon ito sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin. Mukhang hindi pa nito nakakalimutan si Chian. Kahit pa nakilala na nito ang triplets, ang kaibigan niya at ang anak dito pa rin ang hinahanap nito at gustong makasama. Mali rin naman siya dahil hindi niya sinasabi rito ang totoo, na mga anak din nito ang triplets. Totoo ba? Batid niya na para sa kanya ang tanong na yon ng lalaki, kaya nilingon niya ito. Nagsalubong ang kanilang mga tingin at napansin niya na parang may nagbago sa ekspresyon nito. Hindi siya sumagot at yumuko lang. Siguro nga ay mas makabubuti kung malaman na nito ang tungkol kay Chian, kasabay ng katotohanan tungkol sa triplets silang anak. Habang nasa restaurant sila, ay nakipagkwentuhan at nakipagtawanan pa ang lalaki sa mga anak niya. Pero sa kanya ay parang umiiwas ito na mapatingin at hindi na rin siya iniimik. Bagamat hinatid pa sila nito sa kanilang bahay, ay hindi na siya nito kinausap pa. Mga anak, mauna na kayong pumasok sa loob. May pag-uusapan lang kami ng Tito Carl niyo. Sabi niya sa triplets matapos nilang bumaba mula sa kotse ni Carl. Agad namang sumunod ang mga ito. What now? Anong paliwanag ang sasabihin mo sa akin? Matigas ang boses na tanong ng lalaki sa kanya. Mariin din itong nakatingin sa kanya habang nagsasalita. I'm sorry, Carl, kung hindi ko sinabi sa iyo. Hindi pa man siya tapos sa kanyang sinasabi, ay nagsalita na agad ang lalaki. Nagsinungaling ka, Vanessa. Pinagmukha mo kong tanga. Matigas pa rin ang boses ni Carl at halatang pinipigilan lang nito ang sarili na magtaas ang boses. Best friend mo pala si Chian, pero ano? Hindi na rin niya ito pinatapos sa pagsasalita at sumagot na agad siya. Oo, Carl. Best friend ko si Chian. At pinuntahan ko siya sa probinsya nung ipinahanap mo siya sa akin. Pero hindi ko sinabi sa iyo dahil baka puntahan mo siya at akuin mo ang responsibilidad bilang ama ng anak niya. Tumaas ng bahagya ang boses niya. Kung ako naman talaga ang ama ng anak niya, natural lang naman nagampanan ko ang responsibilidad ko sa kanila. Sagot ni Carl na medyo tumaas na rin ang boses. Ilang sandali pa, narinig nila ang boses ni Alicia. Hindi niya napansin na bumalik pala ito at ngayon ay nasa tabi na niya. Nag-aaway po ba kayo ni Daddy Carl, Mami? Medyo naluluha na tanong nito sa kanya. No, anak, hindi kami nag-aaway. Hindi lang kami nagkakaintindihan sa pinag-uusapan namin. Sagot niya kasabay ng pagyuko para pumantay siya sa kanyang anak. Sige na, pumasok ka na sa loob. Tapos, papuntahin mo rito si Tita Chian. Utos niya rito at agad naman itong sumunod sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas na nga ng bahay si Chian at agad na lumapit sa kanila. Ito ang kaibigan kong si Chian. Hindi pa man siya tapos sa pagpapakilala, ay lumapit sa kanyang kaibigan at pabulong na nagsalita. Siya ba ang ama ng triplets mo? Tanong nito sa kanya, pero hindi niya to pinansin. Nanatili lang siyang nakabaling ng tingin sa lalaki. Nasa harapan mo na ngayon si Chian Rubio, ang babaeng ipinahanap mo sa akin noon. At nasa loob ng bahay namin ang anak niya. Patuloy niya habang nakatitig pa rin kay Carl. What? Ipinahanap niya ako? At bakit naman? Puno ng pagtatakang tanong ni Chian, pero hindi niya pa rin ito pinansin. Kaya naman sa lalaki na ito bumaling ng tingin. Excuse me, mister, na jowa ni Vanessa na ama ng triplets. Bakit mo ako pinapahanap? Anong kailangan mo sa amin ng anak ko? Tanong nito, na sobrang nagtataka pa rin at naguguluhan. Don't tell me. Hindi na nito natapos pa ang sasabihin at bigla na lang naitakip ang mga kamay sa bibig nito. Ngayong nalaman mo na ang tungkol kay Chian at nakaharap mo rin siya, pwede bang pakinggan mo rin ang sasabihin ko? Na kanina ko pa dapat sinabi sa'yo. Matigas ang boses na sabi niya kay Carl.
Hindi pa ito nakakapagbigay ng sagot nang kunin niya ang isa nitong kamay at sinimulang hilahin patungo sa loob ng bahay. Sa loob ko sasabihin. Dagdag niya habang naglalakad sila. Bagamat nagtataka, sumunod pa rin ang lalaki sa kanya. Maging si Chian na hindi rin maintindihan kung anong nangyayari ay sumunod din sa kanila. Naroon pa sa sala ang triplets pagpasok nila sa loob. Mukhang hinihintay sila ng mga ito. Sakto, narito pa ang triplets. Mas mabuti na malaman nila ang totoo. Wika niya na lalong nagpakunot ng noo ni Carl. Alyssa, Alicia, Atasha, come here. May sasabihin sa inyo si Mami. Agad na lumapit sa kanya ang triplets. Yumuko siya ng bahagya para maabot siya ng mga ito. At marinig ng malinaw ang mahalagang sasabihin niya. I want you to know that, Tito Carl. Daddy Carl o kung ano man ang tawag niyo sa kanya. Pagpapatuloy niya habang nakatingin sa triplets. Gusto kong malaman niyo na siyang totoo niyong daddy. What? Gulat na tanong ni Carl. Bagamat medyo mahina lang yun, ay dinig na dinig pa rin niya. Samantalang ang triplets ay magkakaiba naman ang naging reaksyon. Talaga, Mami? Siya talaga ang totoo naming daddy? Puno ng pagkasabik na sabi ni Alicia. Pagkatapos ay dali-dali itong lumapit at yumakap kay Carl. I knew it! Yun naman ang nasambit ni Atasha habang nakangiti ng abot tainga. Pagkatapos ay lumapit din ito sa lalaki at yumakap. Samantalang si Alyssa ay ngumiti lang, pero baka sa ekspresyon nito ang pananabik sa ama. Kaya lumapit din ito at nakiyakap na rin. Okay girls, pasok na muna kayo sa room nyo. May pag-uusapan pa kami ng daddy nyo. Utos niya sa triplets na agad din namang sumunod. Tama ang narinig mo, Carl. Ikaw ang ama ng triplets. Ako ang nakasiping mo noon sa stag party na dinaluhan namin ni Chian. Pagpapaliwanag niya sa lalaki nang makapasok na sa kwarto ang triplets. Batid niya na marami itong katanungan na gustong itanong sa kanya, kaya inunahan na niya ito. Nagising ako noon kinaumagahan, nahubot-hubad, at ikaw ang kasama ko sa kwarto. Pinagmasdan kita noon kahit nakatalikod ka sa akin. At ang napansin ko, ang malaking birthmark mo sa tagiliran, na aksidenteng nakita ko ulit nung nagbibihis ka sa opisina mo. Hindi ako pwedeng magkamali, Carl. Sigurado ako na ikaw ang lalaking yun. Pagpapatuloy niya. Is this for real, Bess? Sa stag party rin kayo nagtsuktsakan? At doon din nabuo ang triplets? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Chian. Pero hindi na naman niya ito pinansin dahil nakatuon lang ang atensyon niya sa lalaki. Gusto niyang makita ang reaksyon nito at marinig kung ano ang sasabihin nito. Ikaw ang babae na yon? Halos hindi rin makapaniwalang saad ng lalaki. I thought, hindi na nito tinapos pa ang sinasabi at bumaling na lang ng tingin kay Chian. Oh, bakit nakatingin ka sa akin? Agad na tanong ng kaibigan niya sa lalaki. Akala ko ikaw nakasipin ko ng gabing yun. Nagtatakang sabi ni Carl. Lasing na rin kasi ako noon at pinagbigyan ko lang ang nagiinit kong katawan. Dagdag pa nito. Pagkatapos ay may kinuha ito mula sa pantalon at iniabot kay Chian. Wallet ko to Buhay pa pala to. Namamanghang saad ni Chian. Paano to napunta sa'yo? Baling nito sa lalaki. Yan lang ang nakita ko ron sa kwarto na maaaring maging pagkakakilanlan ko sa babaeng nakasipin ko na gabing yun. I felt guilty sa ginawa ko. Kaya kinuha ko yan at sinubukan kong hanapin ang may-ari niyan. Paglalahad ni Carl. Ito yung wallet na ipinalagay ko sa bag mo nung gabing yun, di ba, Bes? Wika ni Chian habang iniaabot ang hawak na wallet sa kanya. Napatango-tango naman siya bilang tugon sa kaibigan. Ibig sabihin, ang may-ari ng wallet na to ay si Chian talaga. Pero ang nagdala nito sa kwarto, kung saan nangyari ang pagsisiping ay ikaw. Baling ni Carl sa kanya na ngayon ay parang unti-unti nang nalilinawan. Ang totoo? Nakalimutan kong nasa akin ang wallet na yan, kaya hindi ko napansinan na wala pala yan at napunta sa'yo. Aniya habang nakatingin sa lalaki. What the heck? All this time, inakala ko na si Chian Rubio ang nakasiping ko ng gabing yun. May pagkadismaya sa sarili na saad ng lalaki. Kaya pala sobrang gaan ng loob ko sa triplets. Ramdam ko na may connection kami sa isa't isa. Patuloy nito.
Siya naman ay parang biglang nabunutan ng tinik at nakahinga ng maluwag. Pagkuway dahan-dahang nanghilid ang mga luha sa mga mata niya. Pero dahil yon sa kasiyahang nararamdaman. Sigurado na kasi siya na ang talagang hinahanap ni Carl ay hindi si Chian, kundi siya. At malamang ang lalaking nakabuntis sa kaibigan niya at ama ng anak nito ay hindi rin si Carl. I can't believe this drama na nasasaksihan ko ngayon. Napapangiting saan ni Chian at parang kinikilig pa ito base sa ekspresyon nito. Ibig sabihin ba, Bes, hindi si Carl ang nakabuntis sa'yo? Tanong niya sa kaibigan. Para nga naman makasiguro siya. Hindi siya, Bes. Ni makasalubong ang lalaki nito nung gabing yun. Parang hindi naman nangyari. Agad na sagot ni Chian. Kung ganon, sino ang ama ng anak mo? Patuloy niya sa pag-uusisa. Yung dati kong boss, si Isma ng Sala. Agad namang sagot ni Chian. Isma ng Sala ba ka mo? He's my friend. At pwede kitang samahan sa kanya kahit ngayon din mismo. Sabat ni Carl sa usapan niya at ng kanyang kaibigan. Talaga? Matutulungan mo ba ako na kausapin siya na magsustento sa anak niya sa akin? Hindi ko na kasi kayang buhayin ang anak ko ng mag-isa. Napahawak pa si Chian sa kamay ni Carl habang nagmamakaawa at bigla ring nagliwanag ang ekspresyon ng mukha nito na tila ba nabigyan ng panibagong pag-asa sa buhay. Hindi lang hanggang dyan ang maaari kong ibigay na tulong. Kung gusto mo rin na pakasalan ka niya, sabihin mo lang at ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Seryosong sagot ng lalaki at confident din ito na para bang kaya talaga nitong gawin ang sinabi. Gustong gusto, kaya lang. Hindi na tinapos pa ni Chian ang sasabihin, pero mukhang nagets na yun ni Carl dahil sumagot na agad ito. Kung ang iniisip mo ay ang nakatakda sana kasal ni Ace sa anak ng business partner niya, hindi yun natuloy, kaya single pa rin siya hanggang ngayon. Sabi ni Carl na lalong nagpaaliwala sa mukha ni Chian. Tinanggap nga ni Chian ang inaalok na tulong ni Carl, pero hindi sa araw na yon. Hinayaan muna nito na makabanding niya at ng triplets ang lalaki. Hindi yon ang unang bonding ng triplets na kasama si Carl, pero yun ang una mula nang malaman ng mga ito na mag-aama ang mga ito. Halos wala namang nagbago. Nasanay na kasi ang mga ito sa isa't isa. Tinupad din ni Carl ang ipinangako nitong tulong kay Chian at hindi nga ito napahiya dahil pinakasalan nga ng kaibigan nito ang babae. Sa huli, 2 pamilya ang nabuo at 2 relasyon ang nagsimulang magtayo ng matibay na pundasyon na hindi makakayang tibagin ng kahit anong unusman na dumating. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!